Magandang araw po, Sir Gimbal. At sa lahat ng nakikinig, gusto ko lang ibahagi ang isang karanasan na hanggang ngayon ay hindi ko makalimutan. Akala ko simpleng paghahanap lang ng matitirhan ang gagawin ko. Pero hindi ko inaasahan na mapapadpad ako sa isang lugar na puno ng dilim at kasamaan. Murang solo room ang nakuha ko. Pero may dahilan pala kung bakit ganoon kamura, Sir Gimbal. At kung bakit tanging mga lalaki lang ang umuupa roon. At sa kwartong tinutuluyan ko, unti-unti kong nadiskubre ang isang lihim na hindi dapat mabunyag. Isang lihim na kasing dumi at kasing lagim ng mismong may-ari ng bahay. Tawagin niyo na lang po akong Warren. 28 years old. Galing probinsya ako, Sir Gimbal. Pero kailangan kong kumita ng mas malaki. Kaya napilitan akong umalis dito sa probinsya ko. Dahil inassign ako ng kumpanya na doon na magtrabaho. Construction foreman pala ang work ko, Sir Gimbal. Kaya habang wala pa akong ginagawa ay naghahanap na agad ako ng murang matutuluyan. Doon sa isa ring probinsya. Hindi ko nababanggitin, Sir Gimbal. Lalo na't masyadong privacy ito. At alam ng mga tao sa lugar na yun ang nangyari. Dahil tipid ang hanap ko, Sir Gimbal. Natagpuan ko ang isang boarding house na sobrang mura para sa solo room. Na walking distance lang sa site. At puro lalaki ang nakatira. Kaya okay na ako dito, Sir Gimbal. Nakausap ko ang landlord na si Mang Edwin. Isang matanda na nasa 60s. At sinabi ko sa kanya na kukunin ko na ang bakante na yon. At pumayag naman. Natuwa pa nga ako, Sir Gimbal. Kasi akala ko may advance payment. Pero wala pala. Pagbalik ko sa probinsya ko, ay agad akong tinanong ng kasamahan ko kung kamusta ang biyahe ko, Sir Gimbal. Uy Warren, galing ka sa site? Kamusta naman ang biyahe mo? Oo pare, okay naman. Malawak pala ang kumpanya doon kaysa dito. Hindi ka ba sasama pre? Hindi na. Dito na lang ako. Hindi ko rin maiwan-iwan ang asawa at anak ko eh. Ganun ba pre? Sige pre, CR muna ako Pagkatapos ko mag-CR, Sir Gimbal, ay napahinto ako saglit sa harap ng salamin. Habang nagbabanlaw ako ng kamay, napansin ko na parang may maliit na bitak sa salamin ng banyo. Normal lang sana, pero ang nakakaintriga, parang hindi siya simpleng lamat. Para siyang manipis na guhit na mistulang nagiging anyo ng mata na nakatitig. Napakunot ang noo ko at nilapitan ito. Pinunasan ng kamay pero hindi siya nawala. Nagkibit balikat na lang ako. Baka guni-guni lang kasi puyat na rin ako kababiyahe. Pagbalik ko sa labas, nadatnan ko ang ilan sa mga katrabaho kong nagkukwentuhan habang nagkakape sa gilid ng site. Pre, narinig mo na ba yung kwento sa lilipatan mong site? Anong kwento? Hindi ko alam kung chismis lang pero may mga trabahador daw dati na bigla na lang nawala. Ang sabi, umalis daw ng kusa. Pero yung iba, nagkwento na parang may kakaibang nangyayari doon tuwing gabi. Ano naman yun? Multo? Ewan ko, basta may mga nagsasabi na parang may anino raw na gumagala sa barracks. Tapos yung iba, bigla na lang nagkakasakit na parang hindi maipaliwanag. Parang wala naman pre. Malaki kita doon at walking distance lang yung boarding house kong pinuntahan. Basta mag-ingat ka pre. Sabihan ko mga kaibigan ko doon na may bagong pasok next week. Hindi ko na lang pinansin. Sanay na rin ako sa mga kwentong ganyan sa construction. Halos lahat ng site may sariling multo o kwento ng malas. Pero habang naglalakad pabalik sa trabaho, bigla kong naalala yung boarding house ni Mang Edwin. Napatigil ako. Bakit kaya parang ang mura masyado? At bakit parang hindi man lang nagdadalawang isip yung matanda na paupahin ako kahit hindi ko pa siya kilala? Kinagabihan bago ako umuwi, Sir Gimbal, napansin ko na kakaiba ang pakiramdam ko. Para bang mabigat ang paligid ng site namin. Ang ilaw ng poste ay nanginginig at may malamig na simoy ng hangin kahit hindi naman tag-ulan. Pag-uwi ko sa quarters,
Nadatnan kong tulog na ang iba, Sir Gimbal, kaya umupo ako sa kama at binuksan ang cellphone. Habang nag-i-scroll ako, biglang namatay ang ilaw. Isang malakas na ingay ng bumbilya ang huli kong narinig bago lumubog ang paligid sa dilim. Maya-maya, may narinig akong mga yabag, Sir Gimbal. Mabigat at mabagal to na para bang may nakatsinelas na humahakbang papalapit sa pinto. Tumigil ako sa paghinga at pinakaramdaman iyon. Nang maramdaman kong nasa tapat na ng pintuan ko, biglang may kumalabog na parang may bumagsak na sako. Baka daga lang yun o baka lasing na naman si Allen. Sa isip-isip ko, Sir Gimbal. Pero nang silipin ko sa maliit na siwang ng bintana, wala akong nakita o wala ni isang tao. Kung kailan naalis, may mararamdaman pa akong kakaiba. Ay, kalimutan ko na nga to. Kinabukasan, bumalik ako agad sa trabaho. Sinubukan kong kalimutan ang nangyari. Pero ang totoo, Sir Gimbal, hindi ko maalis sa isip yung malamig na pakaramdam kagabi. Habang nagbibilang ako ng hollow blocks, nilapitan ako ng isa pang katrabaho, si Lando. Pre, seryoso ko ba talaga na lilipat ka dun sa kabilang probinsya? Oo, bakit? Mag-iingat ko dun ha. Hindi lahat ng mura ay swerte. Yung mga ganong boarding house, minsan may tinatago yan. Yung pinsan ko na umupa sa ganon. Pero hindi nagtagal ay umuwi siyang payat na payat at parang laging giniginaw. Hindi na raw siya nakakatulog kasi may kumakatok gabi-gabi sa pintuan niya. Napatingin ako kay Lando, Sir Gimbal. Hindi ko alam kung trip lang niya ako o seryoso siya. Pero halata sa mukha niya na hindi siya nagbibiro. Baka naman na-stress lang yung pinsan mo. Alam mo na, trabaho. Sana nga pre, sana nga. Sa mga sumunod na araw, parang lalo akong binabagabag, Sir Gimbal. May isa akong panaginip na paulit-ulit na nasa loob ako ng isang madilim na kwarto at may lumang drawer na nakasara. May maririnig akong katok sa hindi pamilyar na pintuan at mahihina lang sa una pero unti-unting lumalakas. Kapag sinusubukan kong buksan, hindi ko magawa. At paglingon ko raw sa likod, may aninong nakatayo na mahaba ang buhok. Nakayuko at tila nakatingin sa akin. Pagising ko, pawis na pawis ako kahit malamig ang gabi. Sir Gimbal, ito ang hindi ko makakalimutan bago ako tuluyang lumipat. Huling gabi ko na sa dati kong trabaho. Nag-iimpake na ako ng gamit at habang inaayos ko ang bag, bigla akong nakarinig ng boses mula sa labas ng barracks. Mahina lang, parang pabulong, Sir Gimbal. Huwag kang lilipat. Huwag kang lilipat. Nanindig ang balahibo ko. Hindi ko alam kung guni-guni lang ba dahil antok na ako. Pero malinaw na malinaw ang boses. Parang babae kaya lumabas ako agad para tignan. Pero wala akong nadatnan. Ang tahimik lang ng paligid at huni ng mga kuliglig, Sir Gimbal. Naglakad ako sa paligid ng barracks. Pero habang tumatagal, mas lalo kong nararamdaman na parang may nakatingin sa akin. Tumingila ako at nakita kong may dumaan na anino sa bubong ng barracks. Sino yan? Walang sumagot, Sir Gimbal. Kaya pagbalik ko sa loob, pinilit kong maging kalmado. Pero nang silipin ko ang salamin sa banyo, nakita ko na naman ang bitak na hugis mata. Pero ngayon, Sir Gimbal, hindi lang basta hugis. Malinaw na parang may tunay na matang nakatitig pabalik sa akin. Mabilis kong pinatay ang ilaw, Sir Gimbal, at bumalik ako sa hinihigaan at nagtalukbong ng kumot. Pilit kong pinikit ang mata ko, pero mas lalo akong nakarinig ng mga yapak. Mabagal na yapak, Sir Gimbal. Tapos maya't maya ay may kumakalabog sa pinto na halos mapatalon ako sa kaba. Pinilit kong lakasan ang loob ko at dahan-dahan kong binuksan ang pinto. At doon ko siya nakita, Sir Gimbal. Isang babae, Sir Gimbal. Mahaba ang buhok, nakayuko, nakatayo sa dilim, hindi gumagalaw.
para ba siyang estatwa. "Sino ka?" Unti-unti siyang nag-angat ng ulo. Pero bago ko makita ang buong mukha niya ay napaatras ako at natumba sa higaan na nanginginig ako sa takot. Habang nakatingin pa rin ako sa kanya. Pero maya-maya, narinig ko na lang ang mga tawanan. Warren, ang bilis mo mamutla. Tignan mo yung mukha niyo, parang batang umiiyak." At nakatingin lang ako sa kanila, Sir Gimbal, habang ang isa ay nag-alis ng wig. "Oh, pre, ako lang yun. Wig lang to. Galing sa asawa ng pinsan ko. Effective pala, no?" Doon ko lang nalaman, Sir Gimbal, na pinagtitripan lang pala nila ako. Prank lang lahat. At yung boses, yung anino, pati yung babaeng nakita ko. May nag-costume pala. Nagsuot ng mahabang wig at bestida. Hindi ko alam kung matatawa ako o maiinis, Sir Gimbal. Pero nanginginig pa rin ang tuhod ko. Habang sila, Sir Gimbal, halos maluha na sa kakatawa. "Mga siraulo kayo, muntik na akong himatayin." "Sorry pre, huling gabi mo na kasi dito kaya naisip namin na gulatin ka. Pampaalis bungis-ngis ba?" Pero pre, joke. Aside, mag-ingat ka talaga dun ha. Hindi lahat ng mura ay swerte. May mga naririnig din kaming kwento tungkol sa lugar na lilipatan mo. Tumigil silang lahat sa pagtawa. Para bang biglang nag-iba ang tono ng gabi. Kahit prank lang ang ginawa nila. Halata sa mukha nila na may bahid ng katotohanan ang mga binitawan nilang salita. "Oo, Warren, huwag ka masyadong magpapaka-relax. Kasi may mga lugar na kahit anong tibay ng loob mo, may paraan para pasukuin ka." Tahimik akong napatango na lang. Kahit inis na inis ako sa prank nila. Hindi ko maiwasang kabahan lalo. Kasi sa loob-loob ko, Sir Gimbal, ramdam ko yung takot na nararamdaman ko kanina. Baka sa susunod, hindi na biro. Pagkatapos ng prank, naglabas ng alak ang mga katrabaho ko, Sir Gimbal. Parang despedida na rin kasi huling gabi ko na sa site na ito. Nagtatawanan lang kami habang nagkukwentuhan tungkol sa mga kalokohan sa trabaho. At paminsan-minsan ay binabalikan nila kung gaano ako natakot kanina. "Pre, sorry pero ang saya talaga ng reaction mo kanina." "Buwisit kayo. Kung hindi lang ako aalis bukas, baka sinapak ko na kayo." O siya, inom na lang tayo pampatulog." Nagtagay sila, Sir Gimbal. Pero hindi ako sumabay ng husto. Kunti lang ang ininom ko kasi kailangan ko pang bumiyahe kinaumagahan. Habang sila halos magtumbahan na sa kalasingan. Ako naman ay tahimik lang sa gilid, nakikinig at pinagmamasdan silang lahat. Maya-maya, isa-isa na silang bumagsak sa higaan. Ako man, kahit pilit umiiwas, nakaramdam ng antok. At sa huli ay pinikit na rin ang mga mata ko. Kinaumagahan, maaga pa lang ay nagising na ako, Sir Gimbal. At medyo masakit ang ulo ko pero dala ng pananabik at kaba. Inayos ko agad ang mga gamit ko. Habang nag-aalmusal ako ng tinapay at kape, nilapitan ako ng isa sa mga katrabaho ko. "Pre, ingat ka dun ha. Hindi lahat ng bagong lugar ay magaan. Minsan may dala rin niyang bigat na hindi mo agad makikita." Ngumiti na lang ako at tumango, Sir Gimbal. Matapos magpaalam sa kanila, naglakad ako palabas ng site na parang ilang taon ko ring naging tahanan. At sa likod ng isip ko, bumabalik-balik ang mga nangyari kagabi. Ang prank, ang tawa nila, at ang boses na naririnig ko bago pa man nila amining kalokohan lang ang lahat. Pero Sir Gimbal, habang nasa bus ako, pabiyahe papunta sa isang probinsya kung saan ako lilipat, ay hindi ko maiwasang isipin ang mga katrabaho ko. Sila ang palagi kong kasama, Sir Gimbal, sa hirap at pagod sa site, sa init ng araw, sa gabing malamig.
Sila rin ang tumulong at nagpalakas ng loob ko noong mga panahong gusto ko nang sumuko. Kaya hindi ko talaga aakalain na hanggang dito na lang pala ang samahan namin. Habang pinagmamasdan ko ang tanawin sa labas ng bintana ng bus, may parang kirot sa dibdib ko. Pakiramdam ko iniwan ko ang isang pamilya. Pero ipinangako ko sa sarili ko, Sir Gimbal, na babalik at bibisitahin ko pa rin sila. Hindi man madalas, pero hindi ko sila makakalimutan. Pagdating ng bus sa terminal, ay agad kong naramdaman ang bigat ng paligid. Iba ang simoy ng hangin dito na parang masalimuot. Parang malamig na hindi naman malamig. Maraming tao, maraming gusali. Pero pakiramdam ko, may kung anong kulang. Hindi man first time ang pagpunta ko dito, pero parang ngayon lang ulit ako nakapunta. Sa sobrang iba ang simoy ng hangin ngayon, Sir Gimbal. Kaya dali-dali akong dumiretso agad sa boarding house ni Mang Edwin. Second time ko na itong makita, Sir Gimbal. Pero paglapit ko pa lang, bigla akong nanibago. Ang dati kong nararamdaman na luma at kupas na bahay, ngayon ay sobrang bagong-bagong pintura, Sir Gimbal. Ang bubong, kintab na kintab. Kahit ang gate, parang bagong gawa. Parang ibang-iba. Hindi ganito ang itsura dati. Parang bagong renovate. Pagpasok ko, may sumalubong agad sa akin, Sir Gimbal. Isa sa mga border na kasing edad ko. Ngumiti siya at inakbayan ako na parang matagal na kaming magkakilala. O halata siyang mabait at friendly, Sir Gimbal. O Joel pala. Ikaw si Warren, oh. Narinig ko na sa'yo itong kwarto na ito. Ayos, may kasama na uli kami dito sa bahay. Oo pre, pero teka lang, ninibago ko eh. Dati kong nakita to, parang luma na. Ngayon, parang bagong-bago. Nirenovate ba? Napangiti lang si Joel, pero halatang may ibig sabihin. Ganun talaga dito pre. Laging pinipinturahan. Kahit anong gawin, mabilis kumupas. Parang bumabalik sa dati. Laging nawawala yung kulay. Ganun? Baka kasi mali ang pintura. Hindi pre, ibang klase to kahit anong pintura. Kahit anong ayos, lagi siyang bumabalik sa itsurang parang, alam mo yun, yung bago pa lang aayusin. Parang ayaw na tumatagal na bago dito. Saglit akong natigilan. Hindi ko alam kung anong ibig niyang sabihin. Pero pinilit ko na lang ngumiti. Ganun ba? Basta ang mahalaga, may matutuluyan tayo. Oo pre, pero tandaan mo na kung sakaling mapansin mong nagbabago ang paligid, huwag mo na lang masyadong isipin. Sanay na kami rito. Napatigil ako sa sinabi niya, Sir Gimbal. Parang may kakaibang bigat sa tono niya. Pero dahil pagod sa biyahe, pinili ko na lang na wag nang magtanong pa. Pagkatapos ng mahabang biyahe at buong araw na pag-aayos ng mga gamit ko, humiga na ako sa maliit na kama sa loob ng kwarto. Solo room nga siya. Mura pa. Kaya akala ko jackpot na. Pero habang nakahiga ako, may kakaibang pakiramdam na parang may mga matang nakatingin sa akin. Tahimik ang paligid. Ang mga kasama kong boarders, karamihan ay nasa night shift o kaya maaga pang pumapasok. At ako at si Joey lang ang halos naiiwan sa pasilyo ng ikalawang palapag. Pero sa gitna ng katahimikan, bigla kong narinig na para bang may naglalakad sa labas ng kwarto ko. Napatigil ako at pinakinggan ko ng mabuti. Mga yabag na mabagal tapos biglang hihinto na para bang may nagmamasid. Siguro may umuwi lang sa mga kasama ko. O baka si Joel. Ewan, huwag kang paranoid, Warren. Pumikit ako at pinilit makatulog. Pero hindi pa ako tuluyang nadadala ng antok. Napansin ko ang dingding sa bandang kanan ng kama ko. May maliit na butas. Halos singlaki lang ng isang kamay. Sa umpisa, akala ko natural lang dahil luma ang bahay. Pero habang tumatagal, parang iba.
Para bang may malamig na hangin na lumalabas mula doon. Lumapit ako at sinilip, pero sobrang dilim at walang makita. Kaya napabulong ako sa sarili ko, Sir Gimbal. Wala to. Hindi ako natatakot. Bumalik ako sa kama, Sir Gimbal. Pero ilang minuto pa lang, bigla kong narinig ang tunog na parang hikbi. Mahina lang sa una na parang galing sa malayo. Pero habang tumatagal, lumalapit at lumalakas. Ang hikbi ng babae kaya nanlaki ang mga mata ko at napatayo ako. Pinakinggan kong mabuti. Tama nga, may babaeng umiiyak. Pero imposibleng mangyari yon, Sir Gimbal. Puro lalaki ang tenant dito. Yan ang malinaw na sinabi ni Mang Edwin nung una akong magtanong. Ano ba to? Imahinasyon lang siguro. Sinubukan kong baliwalain at nagkunwaring wala akong naririnig at humiga ulit. Binalot ko ang sarili ko ng kumot hanggang liig. Pero habang nakapikit ako, mas lumalakas pa ang iyak. At ngayon, malinaw na parang galing mismo sa dingding kung nasaan yung butas. Kaya nanginginig ang kamay ko at dahan-dahan kong tinanggal ang kumot sa muka at tumingin sa butas at wala akong nakikita. Pero naririnig ko na malinaw ang hikbi. At biglang 3:00 ng madaling araw, nagbago ang lahat. May malamig na simoy ng hangin ang dumaan sa buong kwarto. Kahit nakasarado naman ang bintana. Tumayo ang balahibo ko. At doon ko nakita ang isang maputlang kamay na dahan-dahang lumalabas mula sa butas ng dingding. Naninigas ako, Sir Gimbal, na parang hindi ako makagalaw at hindi ako makasigaw. Parang nalunok ko ang boses ko sa sobrang takot. Yung kamay, nanginginig, marumi, parang may mga pasa. Dahan-dahan siyang umaabot pababa, papunta mismo sa gilid ng kama ko. Pinilit kong kumilos, pero parang may mabigat na nakadagan sa dibdib ko. Nanginginig ako sa ilalim ng kumot, Sir Gimbal, na kahit gusto kong manalangin pero hindi ko maalala ang kahit isang dasal. Makalipas ang ilang segundo, bigla na lang nawala ang kamay at tahimik ulit ang paligid. Humihingal ako, pawis na pawis, kahit sobrang lamig ng kwarto. Pero akala ko tapos na nang maramdaman kong biglang may bumulong sa mismong tenga ko. Boses ng babae, mahinang bulong. Tulungan mo kami. Dumilat ako kaagad at mabilis kong hinablot ang cellphone ko at binuksan ang flashlight. Tinapat ko sa lahat ng sulok ng kwarto pero walang tao, Sir Gimbal. Kaya baka guni-guni ko lang to or nananaginip ba ako o ano. Kaya tumayo ako at sinilip ang pinto. Pero wala talagang tao, Sir Gimbal. Kaya agad kong isinara at nilak ang pinto. Tapos balik agad sa kama. Sinindihan ko ang maliit na ilaw sa tabi ng kama ko. At buong gabi, hindi ko na pinatay. At hindi na rin ako naglakas loob na ipikit ang mata ko. Naupo lang ako, nakatalokbong ng kumot. Hinihintay ang umaga. At nang pumasok na ang unang sikat ng araw sa maliit na bintana, doon lang ako nakahinga ng maluwag. Para bang bangungot ang gabi. Pero gising ako buong oras. Ano ba yun? Bakit babae ang naririnig ko? Hindi ba't puro lalaki ang nandito? Nananaginip ba ako or totoo lahat ng yun? Hindi ko alam kung bangungot lang, guni-guni dahil bago ang lugar, o totoo talaga ang nakita ko. Pero isang bagay ang sigurado na may mali sa boarding house na to. At iyon, Sir Gimbal, ang unang gabi ko. Hindi ko alam na mas malalang gabi pa ang naghihintay sa akin. Pagkatapos ng gabing halos hindi ko maipaliwanag,
Sa wakas ay pumikit din ang mga mata ko. Hindi ko namalayan kung anong oras ako nakatulog. Basta nagising na lang ako ng sumikat na ang araw. Pagmulat ko, unang pumasok sa isip ko yung maputlang kamay na dahan-dahang lumalabas mula sa butas ng dingding. Yung malamig na bulong na, "Tulungan mo kami." Halos sumigaw sa isip ko. Pero bigla kong na-realize, baka panaginip lang ang lahat. Siguro dahil sa pagod ako sa biyahe at stress sa paglipat ng boarding house. Oo nga, baka bangungot lang. Huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano, Warren. Baka pagtawanan ka lang nila. Bumangon ako. Inayos ang banig na kumot at kinuha ang tuwalya para maligo. Dala ko ang toilet rice ko habang pababa ng hagdan sa Regimbal. At sobrang tahimik ang paligid. May iilang kwarto na bukas at may mga kasamahan akong nag-aayos ng uniform nila. Nang lumapit na ako sa banyo, narinig ko ang dalawang tenant na nag-uusap kaya lumapit din ako sa Regimbal. Pare, kagabi no, di ba late na tayo umuwi? Alam mo ba pre, hindi ako nakatulog. Ang lakas ng iyak ng babae at ang sakit sa tenga, ang tagal bago tumigil. Oo nga, narinig ko rin. Gabing-gabi na yun eh. Ang creepy bro. Hindi ba't puro lalaki lang tayo dito? Parang tumigil ang pintig ng puso ko at nanlamig sa Regimbal. Dahil hindi ko alam kung panaginip lang ba talaga kagabi o totoo ang nakita at narinig ko. Nilingon ko sila at nagtanong sa kanila sa Regimbal. Excuse me mga bro. Narinig nyo rin ba talaga yung babae na umiiyak kagabi? Nagkatinginan sila sabay tango. Oo, solid ang lakas pa nga eh. Parang katabi ko lang. Kala ko may babae sa loob ng boarding house. Lumapit ang isang lalaki na kasama nila sa Regimbal. Hindi pare, si Joey lang may girlfriend na pumupunta rito minsan. Pero kahapon nag-away daw sila. Baka siya yung naririnig natin. Napakunot-noo ako at biglang kumalma sa Regimbal. So ibig sabihin, totoo yung iyak? Hindi ako nananaginip? Ngumiti si Tenant 1 at tinapik ako sa balikat. Masanay ka na lang bro. Dito sa boarding house, may mga gabi talagang ganyan. Hindi na bago. Sa loob-loob ko, parang lalo lang akong kinlabutan. Kung girlfriend nga ni Joel yung naririnig namin, bakit parang sa mismong dingding ko nang gagaling yung boses? At bakit may kamay akong nakita? Pumasok ako ng banyo na puno ng tanong sa utak ko sa Regimbal. Habang nagsasabon, hindi ko maiwasang mapalingon sa salamin. Para bang may nakatingin sa akin sa likod. Kaya sinubukan kong huwag patulan ng takot at pinilit kong kumilos ng normal. Pagkatapos maligo, bumalik ako sa kwarto para magbihis. Paglabas ko, naroon na sina Joel at ilang kasamahan. Naghahanda ng sabay-sabay para pumunta sa site. Si Joel, payat na medyo matangkad. Parang hindi nakatulog. Mapungay ang mga mata. Halatang may dinadala. Narinig ko siyang kausap yung isang tropa. Kakainis pare. Sinundo ko pa naman siya kagabi. Tapos ayaw makipag-ayos. Iyak lang ng iyak. Hindi ko alam kung anong problema. Doon ko napatunayan na baka totoo nga na girlfriend niya yung narinig ko. Pero kahit na, hindi ko pa rin makalimutan yung mga kamay at yung bulong. Sumabay ako sa kanila paalis ng boarding house. Habang naglalakad kami sa Regimbal, pinakilala ako ng isa-isa ng mga kasama. Guys, ito si Warren. Foreman siya, kakasimula lang dito. Kasama na natin siya sa site. Ngumiti sila sa akin sa Regimbal at nakipagkamay. At ang iba ay tinapik ako. Ayos yan. At least may bago tayong kakwentuhan dito sa boarding house. Welcome bro. Nakipagkamay ako at ngumiti. Pero sa loob-loob ko, nanginginig pa rin ako. Pagdating sa site, inikot ako ng engineer at ipinakilala sa ibang mga worker.
Pamilyar na halos lahat ng mukha kasi iisang boarding house lang pala kami halos nakatira. At makikilala ko pa ang ibang kasamahan namin sa susunod na linggo. Dahil iilan lang sa kanila ang magiging night shift. Habang nagtatrabaho kami, hindi mawala sa isip ko ang mga sinabi ng kasama ko. Totoo ngang may babae. Pero bakit parang mas malalim pa ang misteryo? Noong tanghalian, habang kumakain kami, muling napunta ang usapan sa nangyari kagabi. Alam mo Warren, swerte ka kagabi kasi narinig mo na agad yung iyakan. Welcome gift ng boarding house yan. Nagkatawanan pa ang iba, pero ako hindi natawa. Pero teka lang, kung girlfriend ni Joel yung umiiyak, paano narinig ng halos lahat? Hindi ba't bawal naman doon ang babae? Biglang natahimik ang grupo at lumingin si Joel. Nagbuntong hininga. Oo, totoo. Bawal pero minsan pumupuslit siya. Hindi ko na makontrol pare kasi gusto kong makita siya. Kahapon kasi nag-away kami. Hindi ko siya pinapasok sa loob. Sa labas lang siya tumambay. Siguro yun yung narinig nyo. Medyo nabunutan ako ng tinik kahit paano. May liwanag. Pero nananatiling palasipan sa akin yung buta sa dingding at yung kamay. Kasi kahit anong anggulo, imposible na panaginip lang ang lahat. Ang lamig, ang bigat sa dibdib, ang mismong boses na bumubulong na masyadong malinaw para sabihing bangungot lang. Nang matapos ang araw, sabay-sabay kaming bumalik sa boarding house. Pagod lahat sa gimbal, pawisan at sabik nang magpahinga. Pero ako parang may kaba na naman. Iniisip ko na baka mamaya, sa ikalawang gabi ko, muling bumalik yung iyak. At kung totoo mang girlfriend ni Joel ang narinig namin, paano ko ipapaliwanag yung kamay, yung bulong at yung pakaramdam na hindi lang isang babae ang nandyan, kundi mas marami pa. Sa isip ko, nagsisimula na akong maniwala na may tinatago ang boarding house na to, Sir Gimbal. Pero dahil sa sobrang daming ginagawa sa site, Sir Gimbal, nakalimutan ko muna yung kaba. Sunod-sunod kasi ang project kaya halos trabaho-bahay lang talaga ako. Routine ko na lang ay gising ng umaga, diretso sa site, bantay sa mga trabahador, tapos uwi ng gabi. Minsan nga wala na akong oras magluto. Kaya kahit dilata lang o instant noodles, okay na. Habang tumatagal, naging kaklose ko na rin ang mga tao sa site. May mga kwela, may seryoso, at meron ding pasaway. Pero masaya naman lahat, Sir Gimbal. Tuwing lunch break, kanya-kanya kami ng bit-bit na ulam. At minsan sardinas, minsan adobo. Doon din nagkapalagayan ng loob, lalo na kapag pare-pareho kayong pagod. Minsan lumalapit sa akin ang isa sa mga kasamahan, Sir Gimbal. Hello pre, di ba ikaw yung foreman dun sa kabila? Oo, kakalipat ko lang din. Ikaw ba? Mukhang bata ka pa. Dito lang kami sa kabila. Oo pre, kaka 23 ko pa lang pero matagal na ako dito nagtatrabaho. Sila Kuya Elvis, kilala mo na? Hindi, pero naririnig ko name niya, bakit? Gang ba sila? Hindi pre, may grupo kasi sila. Kung gusto mong umutang, 5% lang ang interes. Nagulat ako sa sinabi niya, Sir Gimbal. Akala ko pa naman kung anong grupo. 5-6 lang pala. Napatawa na lang ako. Pero kahit maganda yung 5% na interes, hindi ako uutang kasi gusto kong makapag-ipon. Habang tumatagal, nadiskubre ko rin na halos gabi-gabi may sugal sa barracks. Pusoy, tong eats, minsan sabong online. Ilang beses na rin nila akong inaya pero tinanggihan ko kasi sayang ang pera. Lumipas ang ilang buwan, naging maayos naman ang trabaho ko. Tuwing Sabado, nagkakaayaan din ng inuman at kwentuhan. May mga plano pang outing, swimming daw sa malapit na ilog kapag natapos ang project. Ang boarding house naman, akala ko noong una ay may kababalaghan. Pero dahil sa pagod ko sa trabaho, wala na akong nararamdamang kakaiba. Nakasanayan ko na ang lugar. Ang napapansin ko lang talaga, iba yung pader. Ang bilis kumupas ng pintura. Halos kada buwan,
nagpipintura si Mang Edwin. Hindi ko alam kung lugi na siya kasi mura talaga yung renta. Pero dahil solo room ko, tinitiis na rin namin. May panahon pa na nagkaroon kami ng aksidente sa site, Sir Gimbal. Bumigay yung scaffolding habang nagbubuhat ng simento yung dalawang helper. Buti na lang at mabilis nakareact ang safety officer kaya hindi sila tuluyang nahulog. Doon ko naisip na sa trabahong ganito, hindi pwedeng maging kampante. Kahit isang pagkakamali lang, buhay ang kapalit. Kaya siguro mas lalo akong naging abala. Hindi ko na binibigyan ng oras ang mga iniisip kong kababalaghan tungkol sa boarding house. Isang umaga, maaga akong dumating sa site. Dapat kasi bago mag-umpisa ang trabaho. Chinecheck ko muna kung maayos ang scaffolding at nakaayos ang mga helmet at safety harness. Foreman, mukhang late na naman yung delivery ng hollow blocks. Paano tayo makakaabante niyan? Tinawagan ko na yung supplier, nasa daan na raw. Kung hindi dumating sa loob ng isang oras, ilipat muna sa ibang gawain yung mga tao mo. Huwag tayo maghintay ng nakatunganga lang. Sige, noted, Foreman. Normal lang naman yung ganitong sitwasyon, Sir Gimbal. Pero dito mo makikita kung paano talaga ang buhay sa construction. Laging may aberya. Minsan kulang sa materyales, minsan kulang sa tao, at minsan naman may biglang sakitin. Habang nagmi-meeting kami, may isang helper na biglang dumating. Pawis na pawis, halatang takot. Sir Warren, yung kargador nahulog mula sa pangatlong palapag. Nagulat kaming lahat. Dali-dali kaming pumunta sa pinangyarihan. Buti na lang, hindi masyadong mataas yung nahulog dahil may nakausling plywood at doon siya bumagsak. Gasgas lang ang inabot. Pero kung diretso sa lupa, baka nawala na siya ng buhay. Pagkatapos noon, mas lalo kong tinutukan ng safety. Mga tol, huwag na nating sayangin ang buhay natin dito. Oo, trabaho lang to pero hindi pwedeng baliwalain. Kung may mali kayong nakita, sabihin agad. Tumango silang lahat. Sa totoo lang, Sir Gimbal, doon ko na-realize kung gaano kabigat ang responsibilidad ng pagiging foreman. Hindi lang trabaho ang iniintindi ko, pati buhay ng bawat tao. Kaya kanina lang ay lunch break na namin, Sir Gimbal. Nagkakapalagayan din kami ng loob. May kanya-kanyang baon, tapos hiwalay ng konting oras para magkwentuhan. Pre, ang hirap ng buhay dito, no? Ang layo sa pamilya. Saan ba yung pamilya mo? Sa Samar, pre, kaya kahit nakakapagod, tinitiis ko na lang para may mapadala lang ako. Nakatingin lang ako habang kumakain. Nakikita ko sa mga mata niya yung lungkot, Sir Gimbal. Pero ramdam ko rin yung determinasyon niya. Pre, kung gusto mo, samahan ka namin mamaya. May tong isa barracks o kahit pampalipas oras lang. Naku, pasensya na mga pare. Hindi ako sumasali sa sugal. At sayang din ang pera, mas mabuti pang itabi ko na lang. Tawanan lang sila. Pero alam kong seryoso ako sa sinabi ko. Sa hirap ng buhay ngayon, bawal sayangin ang kita. Pagkatapos ng work ay pauwi naman sa boarding house, Sir Gimbal. Iba ang dynamics. May kanya-kanyang kwarto. Pero dahil mura, maririnig mo ang ingay sa kabila. Madalas ang tawa ng mga nagiinuman o yung ingay ng mga nagkakantahan. Ngayong gabi, nakasalubong ko si Mang Edwin, ang landlord. May dalang pintura at brush. Mang Edwin, ang sipag nyo, kakapintura nyo lang nito. Oo nga, Warren, pero ang bilis kumupas ng pintura dito. Hindi ko rin alam kung bakit. Parang lugi naman kayo niyan. Mura na nga ng renta tapos lagi pa kayong gagastos sa pintura. Basta importante, malinis tignan ng boarding house. Saka mas maganda kung walang bakas ng luma. Medyo nagduda ako sa huli niyang sinabi, Sir Gimbal. Parang may iba siyang gustong ipahiwatig. Pero hindi ko na lang pinansin at bumalik na ako sa room para magpahinga. Kinagabihan ulit, Sir Gimbal. Maaga kaming nakauwi. Kaya ang ginhawa namin,
naglaban ng sabay-sabay. Sa likod kasi ng boarding house, may poso kung saan pwedeng mag-igib. Foreman, buti hindi ka maarte sa ganito. Akala ko kasi ang mga foreman puro utos lang. Parehas lang tayo nagtatrabaho pre. Kung marunong kang maglaba, mas tipid. Kung aasa ka sa laundry shop, ubos agad ang sahod. Napatawa sila sa sinabi ko, Sir Gimbal. Ang dami naming simpleng kwentuhan na minsan masarap alalahanin. At doon ko rin naramdaman yung pakikisama. At dumating ang isang araw na malakas ang ulan, Sir Gimbal. Hindi makapagtrabaho sa site. Kaya lahat kami nasa boarding house lang. Nagkayayaan na ang kwentuhan at inuman ng iba. Pero ako, nagkulong sa kwarto nang biglang kumatok si Joel. Pre, sama ka na. Hindi naman palaging may ganito kaya sayang yung banding. Pas muna ako ngayon pre. Sakit ng ulo ko. Bukas na lang ako. Bahala ka. Basta kung gusto mo magpalipas ng oras, andun lang kami. Naiwan akong mag-isa sa kwarto. Ang lakas ng ulan. May kasamang kulog at kidlat. Doon na naman bumalik sa isip ko yung unang gabi ko dito na may umiiyak na babae. May bumubulong. Sa ngayon, wala naman akong nararamdamang kakaiba. At dahil pagod din, nakatulog na lang ako. Kaya kinaumagahan ay maaga kaming pumunta sa site. Dahil kailangan agad namin kumilos. Pero nung nandito na ako ay tinanong ako ni Carlo, isa sa kasamahan sa trabaho, Sir Gimbal. Boss, bakit siyang pinapunta mo sa maluwag na trabaho? Ako lagi na lang sa pagbubuhat. Carlo, hindi pwedeng puro reklamo. Rotation tayo. Kung gusto mo, bukas palit kayo ni Rico pero ngayon, tapusin mo muna yan. Medyo nagtampo siya. Pero wala siyang choice. Sa construction, Sir Gimbal, natural na yung mga tampuhan. Pero ako, natutunan kong huwag palaging paboran ang isa. Dapat patas sa lahat. Kaya pagkatapos ng trabaho, ay dali-dali na akong umuwi sa boarding house. Maliligo na sana ako nang biglang may narinig akong nag-aaway dahil sa kuryente. Pre, bakit lagi kang nagsasaksak ng electric pan mo kahit wala ka? Tumataas tuloy yung bayarin natin. Ano ba naman? Ang baba lang naman ng renta natin Pati ba yung tinitipid mo pa? Nagkainitan sila. At ako naman, Sir Gimbal, ay tahimik lang sa kwarto. Pero doon ko na-realize na kahit mura lang ang boarding house, may kapalit, ang ingay, ang abala at ang mga ganitong maliliit na alitan. Lumipas pa ang ilang buwan. Naging normal na ang takbo ng buhay ko. Ang ginagawa ko lang ay trabaho, boarding house, kaunting tawanan at asaran. Akala ko tuluyan ko nang makakalimutan yung kakaibang nararamdaman ko noong una. Pero isang araw, Sir Gimbal, inaya na naman akong makipag-inuman sa inuupahan ng isang kasamahan sa work. Pero dahil tinatamad ako, hindi na ako pumunta. Naiwan akong mag-isa sa boarding house. Pero hindi naman ito ang first time na naiwan ako. Kaya para hindi mainip, naligo muna ako. Pagkatapos, humiga ako saglit para magpahinga. At dahil parang ang bagal ng oras, nagdesisyon akong maglinis ng kwarto. Habang nag-aayos ako ng mesa, doon ko lang napansin yung salamin sa harap ng higaan ko. Yung cabinet na luma at may maliit palang drawer sa gilid. Nakita ko na ito, Sir Gimbal. Pero ngayon ko lang uli napansin. Alam kong sira yung drawer. Kasi dati pa nakatigilid yung kahoy. Pero sa gabing iyon, Sir Gimbal, tinangka ko siyang buksan. Una, hinila ko lang ng kamay pero ayaw talaga. At parang may nakaharang sa loob kaya kumuha ako ng gunting. Pinilit kong ipasok sa pagitan ng siwang para maungkat. At wala, dahil hindi pa rin bumukas. Napikon ako, Sir Gimbal. Kaya kumuha ako ng maliit na screwdriver at martilyo. Dahan-dahan kong sinungkit ang gilid hanggang sa boom. Bigla siyang bumigay. At doon, Sir Gimbal, halos tumigil ang tibok ng puso ko sa nakita ko. Mga gamit ng pambabae.
isang lipstick na pudpud na, isang pulang hair clip na may luma ng kalawang sa bakal, at lumang compact powder na basag-basag ang salamin, at may maliit na supot na may lamang panyo na flower ang design. Kaya naggulat at napaupo ako sa sahig, Sir Gimbal. Hindi ako makagalaw. Puro tanong ang nasa isip ko. Paano nagkaroon ng ganito sa kwarto ko? Puro lalaki ang nakitira dito. At higit sa lahat, bakit nandito mismo nakatago? Hawak ko pa yung pulang hair clip nang biglang may narinig akong tawanan sa labas. May mga kantahan, may mga sigawan ng tagay. Ibig sabihin, nagsidatingan na yung mga kasama ko. Hindi pa sila lasing. Ramdam ko kasi buo pa yung tono ng mga kanta nila. Kaya lumabas ako saglit para kamustahin sila. Kunwari normal lang. Pero sa totoo lang, itatanong ko na sana kung may nakakaalam tungkol sa drawer. Kaso napaisip ako, bakit ko nga ba itatanong? Hindi naman nila alam kasi mismong sa kwarto ko nakita. Baka pagtawanan lang ako kaya ngumiti na lang ako. Kamustahan saglit. Tapos bumalik sa kwarto ko, Sir Gimbal. Sa sobrang bigat ng isip ko, tumayo uli ako. Kinuha ko yung mga gamit at nilagay sa isang plastic. Ang plano ko, bukas ko na lang tatanungin si Mang Edwin, yung landlord. Baka siya ang may alam at baka may naiwang gamit ng dating tenant. Pagkatapos nun, nahiga ako. Inayos ko ang unan. Pinatay ang ilaw at pinilit matulog. Kinabukasan, ramdam ko agad ang matinding sakit ng katawan ko, Sir Gimbal, na para ba akong ginulpi. Hindi lang simpleng sakit at parang may kirot sa dibdib ko buong gabi na mabigat at mahapdi ang mga kalamnan ko. At higit sa lahat, pakiramdam ko may nakadagan sa akin habang natutulog ako. Kahit masakit at mabigat ang katawan, pinilit kong bumangon at pumasok sa trabaho. Paglabas ko ng boarding house, nakasalubong ko si Mang Edwin na nagwawali sa may pasilyo. Kinabahan ako, pero naisip kong ito na ang tamang pagkakataon. Mang Edwin, nga pala, may nakita po akong gamit ng babae sa drawer ng salamin ko. Sa kwarto ko, kanino po ba yung mga gamit na yun? Biglang natigilan si Mang Edwin. Halata kong nagulat siya sa sinabi ko, Sir Gimbal. At napatingin lang sa akin. Tapos biglang umiwas ng tingin. Baka naiwan ng nobya ng dating tenant. Wala yon. Kalimutan mo na lang. Pagkatapos ng usapan namin ni Mang Edwin, sinubukan kong kalimutan na lang yung nakita kong gamit. Pinilit kong isipin na baka naiwan lang talaga ng dating tenant, gaya ng sinabi niya. Pero simula noon, parang may mabigat na nakapatong sa isip ko. Kaya dali-dali lang akong pumasok, Sir Gimbal. Construction foreman ako kaya kailangan maaga pa lang. Nakabantay na ako sa mga tao. Pero kahit nakatayo ako sa site, ramdam kong wala ako sa sarili. Laging lumilipad ang isip ko pabalik sa boarding house. Warren, okay ka lang ba? Kanina ka patahimik ka. Oo, medyo pagod lang. Hindi kasi ako nakatulog kagabi. Baka naman sobra ka na sa overtime. Huwag mo masyadong puwersahin yung sarili mo. Pinilit kong ngumiti pero sa totoo lang, parang hinihigop yung lakas ko na kahit simpleng pag-akyat ng scaffolding, nanginginig yung tuhod ko. Hindi normal to, Sir Gimbal, kasi parang bigla akong naubusan ng enerhiya. Pagdating ng tanghali, napansin pa ng engineer namin na parang namumutla ako. Warren, baka gusto mong mag-half day muna. Hindi ka mukhang okay. At dahil hindi ko na rin kinaya, humingi ako ng paalam at umuwi ng mas maaga. Pagdating ko sa boarding house, hindi ko alam kung bakit, pero mas lalo lang akong nanghina. Para bang pagpasok ko pa lang sa kwarto, biglang bumigat ang katawan ko kaya nahiga ako saglit hanggang sa nakatulog na ako, Sir Gimbal. Tuwing gabi, hirap na akong makatulog. Kahit pagod na pagod ako mula sa trabaho,
kahit nang lalambot ang katawan ko. Pagdikit ko ng ulo sa unan, para bang mas lalong gising ang diwa ko. Sa una, naririnig ko lang yung simpleng kaluskos, yung tipong parang dagalang na dumadaan sa sahig. Buti kisa-kisame. Pinikit ko na lang ang mata ko at iniisip na normal lang yun. Pero habang tumatagal, mas naging kakaiba. At mga madaling araw, Sir Gimbal, bigla akong nagising. Walang ingay, pero ramdam kong may nakatingin sa akin. Sa gilid ng paningin ko, parang may anino sa sulok ng kwarto. Pagmulat ko ng maayos, wala namang tao. Pinilit kong bumalik sa tulog, pero sa mismong oras na ipipikit ko na ang mga mata ko ay may naririnig akong mahinang iyak na hindi malakas. Hindi yung humahagulhol. Parang hikbi lang ng babae na parang nanggagaling sa ilalim ng kama ko o mula sa dingding. Napaupo ako bigla at pinakinggan ko ito nang biglang tumigil at naisip ko, baka panaginip lang. Baka bunga lang ng sobrang pagod ko kaya inihiga ko na lang uli, Sir Gimbal. Pero kinabukasan, Sir Gimbal, nagsimula na yung pinakaunang nakakatakot na karanasan ko. Eksaktong 3:00 ng madaling araw, nagising ako na parang may humahaplos sa braso ko. Nang imulat ko ang mata ko, wala namang tao. Pero nang igalaw ko yung ulo ko, may nakita akong butas sa dingding na yung maliit na singit na matagal ko nang napapansin. Pero hindi ko na pinansin dati. At mula doon, Sir Gimbal, may kamay na dahan-dahang lumabas. Parang maputla na mapayat at mahaba ang kuko. Parang punit-punit ang balat. Nanlaki ang mata ko, Sir Gimbal. Gusto kong sumigaw, pero wala akong boses. Pumikit na lang ako ng mahigpit at sinabi sa sarili ko, panaginip lang to, panaginip lang. Pagdilat ko, wala na. Nung umaga, pinilit kong ituring na bangungot lang ang lahat. Pero habang tumatagal, ramdam kong may mali. Kada umaga, pagigising ako, lagi kong nararamdaman na parang may mabigat na nakadagan sa dibdib ko buong gabi. Masakit ang katawan ko. Parang bugbog, tapos may mga pasa akong nakita na hindi ko alam kung saan galing. Minsan, pag alis ko ng kumot, may bahid ng alikabok at lupa sa gilid ng kama ko. Gayong nililinis ko naman ito nung hapon. Naisip ko, Sir Gimbal, baka hindi pa naginip yung nakita kong kamay sa dingding. Sir Gimbal, doon na nagsimula yung hindi ko inaasahan. Pero simula nung nakita ko yung kamay sa butas ng dingding, nag-iba ang lahat. Parang nawalan ako ng lakas. Kahit anong kain ko, kahit anong pahinga, laging mabigat ang katawan ko. Halos araw-araw sumasakit ang ulo ko. Dumating sa punto na kailangan kong mag-half day sa trabaho kasi hindi na kinaya ng katawan ko. Boss, pwede bang umuwi muna ako? Nahihilo kasi ako, hindi maganda yung pakiramdam ko. Palusot ko sa mga kasamahan ko. Pero sa loob-loob ko, hindi ko maipaliwanag kung bakit ganito ang pakiramdam ko. Para bang may mabigat na nakadagan sa likod ko habang naglalakad. Pag uwi ko ng boarding house, mas lalo naman akong naging mahina. Ang nakakatawa, Sir Gimbal, sa halip na gumaan, mas lalo akong nagkakasakit sa mismong kwarto ko. May mga pasa akong nakikita sa braso ko, sa binti, kahit hindi ko alam kung saan galing. Sa gabi naman, lagi akong nananaginip. Yung tipong magigising ka kasi may iyak ng babae. Mahina, parang nakabaon sa dingding. Alam nyo ba yung tipong parang may nakakulong sa dingding ng kwarto ko? Ganun po, Sir Gimbal. Noong una, iniisip ko, baka bunga lang ng pagod. Pero habang tumatagal, hindi na panaginip lang. Isang gabi, bumigay na talaga ang katawan ko. Hindi ako nakapasok kinabukasan at nilagnat ako ng matindi. Nanginginig sa kama. Sa sobrang hina ko, halos wala na akong gana kumain.
Ang masama pa, tuwing pipikit ako, nararamdaman kong may nakatayo sa tabi ng kama at pagdilat ko ay wala naman Sir Gimbal. Pero ramdam ko yung presensya hanggang dumating yung madaling araw na hindi ko na makakalimutan. Eksakto 3:00, bigla akong nagising. Malamig ang pawis ko. Nanginginig ang buong katawan ko kahit hindi naman nakabukas ang electric fan. Paglingon ko sa dingding Sir Gimbal, doon ko siya nakita. Hindi nakamaylang, buong katawan niya. Maputla na mahaba ang buhok na parang basang nakadikit sa muka. Suot niya yung lumang uniforme ng estudyante. Payat, parang butot balat at namumugto ang mga mata. Nakatitig lang siya sa akin at doon ko narinig ang hindi malakas at hindi galit. Pero ramdam kong puno ng sakit Sir Gimbal. Grabe yung boses niya Sir Gimbal. Sobrang nakakatakot. Para bang nanggagaling yung boses niya sa ilalim ng lupa. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Hindi ako makagalaw. Hindi ako makasigaw. Ang tanging narinig ko lang, yung mahinang boses niya na parang galing sa ilalim ng lupa. Estudyante ako noon. Gabi-gabi, ginagahasa nila kami. Mga border dito. Hindi lang ako. Marami kami. Dito nila ginawa. At dito ako namatay. Nanlaki ang mga mata ko Sir Gimbal. Pakiramdam ko sasabog ang dibdib ko sa takot. Gusto kong tumayo. Pero para akong napako sa kama. Hindi ako makahinga ng maayos. Dahan-dahan siyang lumapit. Hindi siya naglakad, kundi dumudulas ang paa niya sa sahig. Diretso sa gilid ng kama ko. Huminto siya. Tumingin sa akin at iniabot ang kamay. Maputla, mahaba ang kuko at sobra ng lamig. Itsura pa lang. Ikaw lang ang pinili kong lapitan. Kasi kwarto ko to noon. Dito nila ginagawa sa akin ang kahalayan at ang kabubuyan. Hindi ako makatawid. Tulungan mo ko. Hustisya ang kailangan ko. Sir Gimbal, hindi ko alam kung bakit hinayaan kong mahawakan niya ang kamay ko. Nang dumampi ang balat niya. Malamig na malamig, pero may dumadaloy na init sa buong katawan ko. Para bang biglang nawala ang lahat ng sakit ko. Lahat ng bigat sa dibdib ko. Kinabukasan, pagmulat ko ng mata, para akong bagong gising mula sa mahabang pagkakasakit. Wala na ang lagnat, wala na ang pasa, wala na ang bigat ng katawan ko. Pero hindi ibig sabihin nun, tapos na. Kasi mula noon, tuwing gabi, naririnig ko siya umiiyak, humihingi ng isa lang. Hustisya, hustisya. Simula nung gabing hinawakan ng multo ang kamay ko, nagbago ang lahat. Oo, gumaling ang katawan ko. Nawala yung lagnat, sakit, at ang mga pasa na parang walang paliwanag kung saan galing. Pero kapalit nun, may iniwan siyang bigat na hindi ko basta maiwawagli. Gabi-gabi, naririnig ko pa rin ang boses niya. Mahina, malungkot, paulit-ulit niyang sinasabi, Hustisya, hustisya. Sa unang linggo, akala ko dala lang ng pagod at stress. Pero habang tumatagal, alam kong hindi lang basta alaala. Para siyang nakatanim sa isip ko, Sir Gimbal. Kahit abala ako sa trabaho bilang foreman, dala ko parati ang boses na yun habang nakatayo ako sa gitna ng init ng araw. Pinagmamasdan ng mga trabahador kong pawisan. Bigla ko na lang naaalala ang itsura niya. Yung payat na katawan, yung mapupungay na mata na puno ng galit at sakit. Para bang kahit anong gawin ko, kahit anong inom ng tubig o pagkambyo ng isip, bumabalik pa rin siya. Minsan, habang iniaabot ko ang plano sa isa kong tauhan, napapatigil ako at mistulang wala ako sa sarili. Boss, ayos ba kayo? Kanina pa kayo tulala Ha? Oo, ayos lang. Init lang siguro. Pero hindi totoo.
Hindi lang init ng araw ang nagpapahapo sa akin, Sir Gimbal, kundi yung bigat ng boses na hindi tumitigil. Ngayong gabi, hindi na ako nakatiis, Sir Gimbal. Lumabas ako ng boarding house at lumapit sa mga tindera sa labas. Matatanda na sila. Yung tipong 3 dekada nang nagbebenta ng kakanin at sigarilyo sa kanto. Manang, matagal na po ba kayo dito? Nako iho, halos 20 taon na. Marami na akong nakitang dumaan dyan sa boarding house na yan. May mga kwento po ba kayong alam tungkol sa bahay na yun? Kasi parang may kakaiba po kasing nangyayari sa akin sa tuwing gabi. Nagkatinginan sila ng isa pang tindera. Yung tipong nag-uusap ang kanilang mga mata. Saka siya bumulong, mababa ang tono. Hindi na bago yung nararamdaman mo. Noon pa, may mga estudyanteng babae na nagbo-boarding dyan. Bigla na lang nawawala. Yung iba natatagpo ang patay. Pero lagi nilang sinasabi na aksidente o kaya yung naglayas. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Dahil hindi pala guni-guni kundi totoo. Araw-araw pagkatapos ng trabaho, hindi na ako agad umuwi. Dumadaan ako sa barangay sa lumang records ng pulisya sa Gimbal at nagtatanong ng mga matatandang kapitbahay. Unti-unti nabuo ang pattern na halos lahat ng babaeng nangupahan noon ay hindi na nakabalik sa pamilya nila. At ang mas masakit, walang malinaw na kaso at natabunan na lang. Doon ko unti-unting nakilala kung sino si Mang Edwin. Hindi pala simpleng landlord na mabait ang ngiti niya. Siya mismo ang may pakana at may ilang dating boarders daw na nakisangkot din pero siya ang utak. Siya ang pumili ng biktima. Siya rin ang nagbura ng ebidensya. Kaya pala male tenants only na ngayon ang patakaran niya. Isang gabi habang nakahiga ako, narinig ko ulit yung boses pero ngayon, hindi lang iyak. May direksyon na ang sinasabi niya. Sa ilalim ng kama. Sa ilalim ng kama. Napatayo ako, Sir Gimbal. Kinakabahan at hindi ko pinakitang takot na takot ako. Kaya kinalma ko lang ang sarili ko. Pagtingin ko, parang may malamig na hangin na dumaan. Nang silipin ko ang ilalim ng lumang kama. May kahon na lumang-luma. Nanginginig ang kamay ko habang binuksan ko. Nandoon ang ilang gamit ng mga babae na mga lumang ID, notebook, panyo na may pangalan, pati litrato na may mga punit. At hindi ko ito nakita nung panahong naglinis ako, Sir Gimbal. Para akong hindi makahinga, pero alam kong iyon na ang sagot at hindi na ako pwedeng umatras. Alam kong sobrang hirap ng proseso. Dinala ko ang ebidensya sa barangay, pero maraming nagduda. May ilan pang nagsabi na baka ako ang gumawa ng kwento. Pero may isa akong nakumbinsi na isang dating tenant na babae na muntik na ring maging biktima. Siya ang naglakas loob na mag-testify. Unti-unting lumabas ang iba pang kwento. Mga kapamilya ng nawawalang tenant. Mga kapitbahay na may narinig noong araw na may nawawala. Hanggang sa dumating ang araw ng paglilitis sa Gimbal. Doon ko nakita si Mang Edwin. Nakaupo, maputla, nanginginig. Wala na yung yabang niya. Wala na yung tikas ng landlord na palangiti sa mga bagong boarders. Nung hatulan siya, para akong nabunutan ng tinik, Sir Gimbal. Mura lang talaga ang boarding house at medyo naawa ko kay Mang Edwin. Pero marami pala siyang pinatay. Nilinis na ebidensya dahil sa mga panggagahasa sa mga estudyanteng tenant noon. Pag-uwi ko, wala na akong narinig na iyak. Wala na ring malamig na presensya sa kwarto. Para bang nagpaalam na siya. Lumipas ang ilang buwan. Wala na ang boarding house at lumipat ako ng ibang boarding house na mas maliit, mas tahimik pero mas magaan. Doon ako nagsimulang bumalik sa normal. Pero kahit papaano, dala ko pa rin ang alaala ng multo. Isang araw, inimbitahan ako sa pagtitipo ng pamilya ng mga biktima. Doon ko siya nakilala, si Julie. Maganda siya, matapang ang tindig,
pero halatang may lungkot sa mga mata. Siya pala ang kapatid ng isa sa mga nawawalang estudyante. Ikaw ba si Warren? Ikaw yung tumulong para lumabas ang kaso, tama? Oo, pero hindi ko rin magagawa yun kung wala yung tulong ng kapatid mo. Nagulat siya at tumingin sa akin na parang nagtatanong. Anong ibig mong sabihin? Ngumiti ako ng mahina. Hindi ko binanggit lahat. Pero sinagot ko lang. Sinabi ko lang na ginabayan niya ako. At ngayon, malaya na siya. Tumulo ang luha sa mata ni Julie. Doon nagsimula ang madalas naming pagkikita. Una, tungkol lang sa kaso. Hanggang sa dumating sa part na lumalabas na lang kami para magkape at gumala. Hindi siguro aksidente ang pagkakapunta ko sa boarding house na yon. Siguro sinadya ng may kapal na mapunta ako doon para mabigyan ng hustisya ang mga babaeng namatay. Lalo na ang kapatid ni Julie. Sa ngayon po ay maayos na ang buhay ko. At ang trabaho ko pa rin po ay bilang isang foreman. Naging asawa ko po si Julie dahil nagkapalagayan po kami ng loob. Siguro kahit papaano ay masasabi kong nakabuti rin para sa akin na mapunta ako sa boarding house na yon. Naging blessing pa nga dahil doon ay nakilala ko si Julie. Sa ngayon po ay may pamilya na kami. May 2 anak at kasalukuyang nag-aaral. Si Julie naman po ay abala bilang asawang bahay. Dito ko na po tinatapos, Sir Gimbal. God bless po sa lahat ng nakikinig sa channel nyo. At maging sayo, Sir Gimbal.